Nagpa-full tank tayo. Schedule kasi ng anak ko going to Cebu today to visit his dentist. So yun, pa-full tank tayo. Tingnan natin kung ano yung consumption niya going to Cebu. So yun nga, since schedule tapos nagkataon na nasira yung Mirage natin dahil nabagsakan ng ladder ng Sky Cable. So yun, di pa naayos. So thankfully may nag-offer to use their car voluntarily, na nag-offer na gamitin yung car nila so that we can travel para mas convenient sa amin instead of mag-commute. So we're very thankful for that, very thankful. So yun, and they allow us to to shoot a video kung ano yung gusto natin gawin. So fuel consumption siguro, tapos yung mga first time kong mag-drive ng automatic, long drive na automatic na sasakyan. So naka CVT. So iba yung automatic, iba yung CVT. So you can check on Google kung ano yung difference niya. Though somehow may similarity sila, but they're totally different. Anyways, yun lang ang goal natin ngayon. So nagpa full tank tayo. Nagpaano tayo ng hangin, 34 lahat. As per the owner, 35. Sige naman kung 34 na lang, kasi max yung 35. So yun, para di masyadong matagtag. And we'll see. Thank you. Alright, see you later. Alright, so dito na tayo sa barge. Sakay tayo dito. So we're gonna cross Sibulan, Negros Oriental, tapos punta tayo ng Liloan, Santander, Cebu Island. So mga 30 minutes na travel. Tapos yun, land trip na from Liloan to Cebu City. So sa mga 4 to 5 hours yata yung mga estimate lang, kasi di naman kami yung tuloy-tuloy na biyahe. So yun, 9,473 yung odo natin currently. Tapos so anyways, yun yung i-vlog natin mamaya kung how's the feeling driving a race long drive, taka how's the feeling driving an automatic long drive, kasi I'm used to drive a manual car long drive. So this is my first time driving an automatic car sa long drive. So yun yung natin. So far, kanina, maayos naman. Di naman siya matagtag. 34 lahat ng gulong. 34 PSI. Di naman matagtag. So, we'll see later. And kung gaano katipid ng sasakyan. Naka-full tank yan kanina. First click lang po. Full tank. So, yun. We'll add or we'll continue later on. So, yun. Dumating tayo ng Cebu after 5 hours. Pero technically, 4 hours lang siya, na 4.5 hours siya na biyahe, kasi we stopped by for about 30 minutes to 45 minutes. So 4.5 more or less. Tapos yun, ito yung fuel consumption natin, 14.4. So medyo talaga siya compared dun sa Mirage natin. Nakaka 20-21 ako dun. 50 to 60 or 70 na kilometer per hour na speed. So, but overall, maganda naman yung sabi nila yung Toyota matagtag, di naman. Comfortable siya drivean, actually napakagaan din. And so yun, yung full tank natin, 2 bar yung nabawas. Tapos diretso na yan bukas pagkatapos ng check up, uwi balik na sa Dumaguete. So yun lang. Yun lang naman yung gusto kong i-share. Yung pagdadrive pala ng Matic, sabi nila boring daw pag long drive. Di naman, same lang. Naka-feel ako ng antok. Kahit sa manual, inaantok ko minsan. Ayos lang naman. Wala naman akong problema. Maganda nga tong sa Matic, kasi nakakapag-multitask ka. So
inom tubig, mga ganon. Pero, of course, for safety, tigil talaga pag may gagawin. So, yun lang naman. Di siya boring for me, ha. The same lang as manual. Inantok ako. Di ako naka-feel ng boredness dito. Same as the manual car. So, yun lang. Alright, stay safe everyone and see you on my next vlog.